Habang inilibing ko ang aking 11 taong gulang na anak na lalaki, ipinagdiwang ng aking mga magulang ang pakikipag-ugnayan ng aking kapatid sa isang matikas na restaurant malapit sa Nikitsky Gates. Pagkaraan nito, sumulat sa akin ang aking ina, "Stop dramatizing." Maglipat ng 12 milyon upang si Regina ay maaaring bumili ng isang apartment. Nais nilang kunin ang matitipid ni Egor. Well, magsimula na tayo. Ang pangalan ko ay Ksenia Dementieva. Ako ay 37 taong gulang. Ako ay isang senior analyst na pinansyal sa isang malaking kumpanya ng pamumuhunan sa Moscow na may sweldo na 400,000 rubles bawat buwan bago ang mga diskwento at mga bonus. Mayroon akong isang anak na lalaki, si Egor, 11 taong gulang, na nasa ika-5 taon, at isang nakababatang kapatid na babae, si Regina, 30. Ang aking mga magulang ay higit sa 60, nagretiro, ngunit ang aking ama ay kumonsulta pa rin at nagtuturo ang aking ina sa pagputol at pagtahi. Palagi kong naisip na nagkakaisa ang aming pamilya. Kapag si Egor ay 6 na taong gulang at naghiwalay ako kay Maxim, suportado ako ng lahat. Kinuha ng aking ina ang aking anak na lalaki mula sa paaralan ng ako ay nanatiling huli na naghahanda ng mga ulat ng quarterly. Dumating si Regina sa katapusan ng linggo, tumulong sa matematika at kinuha si Egor sa Moscow Aquarium. Si Maxim at ako ay naghiwalay ng mga paraan ng maayos. Binabayaran niya ang kanyang pensyon sa oras, kinuha ang Egor tuwing 2 katapusan ng linggo at sa Miyerkules pagkatapos ng football. Palagi akong nagsusumikap upang makatulong sa pananalapi. Naglilipat ako ng 150,000 rubles sa isang buwan sa aking mga magulang at tumutulong na bayaran ang mortgage sa kanilang apartment sa Stragino. Para kay Regina, nagpapadala ako ng 60,000 upang magrenta ng isang studio malapit sa paliparan. Kapag nagpasya siyang gumawa ng isang postgraduate degree sa marketing sa Higher School of Economics, nagbayad ako para sa 2 taong kurso, 1.2 milyong rubles. Pagkatapos ng lahat, iyon ang pamilya, di ba? 2 taon na si Regina kay David. Siya ay isang walang kapararakan na 32 taong gulang na ehekutibo sa isang multinasyonal, at ang kanyang mayayamang magulang na British ay madalas na naglalakbay sa Moscow sa negosyo. Sambahin ng aking mga magulang si David at palaging tumatawag kay Regina upang talakayin ang mga pag-aayos ng kasal, lalo na matapos malaman na ang kanyang pamilya ay may isang flat sa Belgravia, London. 3 buwan na ang nakalilipas, si Egor ay nagsimulang pakiramdam na patuloy na pagod. Ang batang lalaki na dati ay tumatakbo sa paligid ng bahay na walang tigil at naglalaro ng football hanggang sa hapon ay biglang gumugol ng buong araw na nakahiga sa sopa. Pagkatapos ay lumitaw ang mga bruises na hindi umalis sa loob ng ilang linggo. Nawala niya ang kanyang gana sa gana, kahit na tumanggi sa mga paboritong pancake ni Lola. Dinala ko siya sa pediatrician sa health center. Si Dr. Gadina, isang may karanasan na propesyonal, ay agad na nag-aalala. Ksenia Alexandrovna, kailangan namin ng isang kumpletong bilang ng dugo. Kagyat. Ang mga resulta ay bumalik noong Martes. Nasa isang pagtatanghal ako sa komite ng pamumuhunan ng mag-vibrate ang aking telepono. Ito ay si Dr. Gadina, halika sa klinika ngayon. Tungkol ito sa mga pagsusulit ni Egor. Seryoso ba ito? Halika, mangyaring. Humihingi ng tawad sa aking mga kasamahan na ubusan ako ng opisina. Ang tanggapan ng doktor sa ikatlong palapag ng isang lumang klinika na may pagod na linoleum at dingding na pininturahan ng ospital na berde, ay naghihintay sa akin ng isang folder ng pagsusulit sa aking mga kamay. Umupo. Ang mga puting selula ng dugo ni Egor ay kritikal na mataas. Kailangan nating mamuno sa leukemia. Nakausap ko na ang Rogachev Center. Makikita ka bukas ng umaga ni Professor Talizin. Huwag mag-aaksaya ng anumang oras. Leukemia. Ang cancer sa aking 11 taong gulang na anak na lalaki. Kinuha ko si Egor sa paaralan, nakangiti at pinag-uusapan ang tungkol sa isang bagong pelikula ng Marvel. Habang ang lahat ay nahulog sa loob, sa bahay ay naupo ko siya sa harap ng computer, kasama ang kanyang paboritong laro, at ikinulong ang aking sarili sa banyo, na umiiyak tulad ng hindi ko nagawa sa mga taon. Sa gabi tinawag ko si Maxim. Dumating siya sa loob ng kalahating oras, maputla at nawala. Naupo kami sa kusina, uminom ng tsaa at tahimik.
Pagkatapos ay tinawag ko ang aking mga magulang. Nanay, pinaghihinalaan nila na si Egor ay may leukemia. Bukas pupunta kami sa Rogachev Center. O, Kshusha, ano ang lahat ng pag-aalsa? Sa ngayon ay binubuo ng mga doktor ang lahat. Dapat ay ilan lamang sa anemia. Nanay, seryoso ako. Siyempre, mahal. Tingnan mo, ang iyong ama at ako ay pupunta sa bahay ni Regina. Nag-ayos si David ng isang hapunan sa Pushkin. Dumating ang kanyang mga magulang. Inayos mo ito noon at sabihin sa amin mamaya. Nag-abala si Regina, gaano kilabot, Kshusha. Ngunit ang gamot ay gumagana ng mga himala ngayon. O, tinawag ako ni David, huli na tayo. Ipaalam sa akin. Nang sumunod na araw, nakumpirma ang diagnosis, talamak na lymphoblastic leukemia, agresibong form si Dr. Talizin, isang maikling lalaki na may pagod na mga mata, ay direkta, inamin namin siya ngayon. Sinimulan namin agad ang protokol ng paggamot. May mga pagkakataon, ngunit ang oras ay maikli. Umiling-iling si Maxim. Gagawin namin ito. Ano man ang kinakailangan. Si Egor ay tinanggap sa parehong araw, ikapitong palapag, dobleng silid. Naglagay sila ng isang catheter at nagsimula ng chemotherapy. Nalaman ko ang mga pangalan ng mga gamot sa pamamagitan ng puso, kahit na hindi ko pa rin maipahayag ng tama. Ang Rogachev Center ay naging pangalawang tahanan ko. Tuwing gabi, pagkatapos ng trabaho, at sa katapusan ng linggo, mula sa simula hanggang sa katapusan ng araw. Nabasa ko kay Egor, naglaro kami ng mga larong board o nanatili lamang sa tabi niya, kapag ang pagduduwal ay napakasama na hindi siya makapagsalita. Dumating si Maxim tuwing makakaya niya, sa mga lingguhan at sa Sabado ay dinala niya ako sa bahay ng ilang oras upang maligo at matulog. Malakas si Egor, nagreklamo ng kaunti at nagpasalamat sa mga nurse, kahit na kailangan nilang itusok ang kanyang mga ugat ng 10 beses upang makuha ito ng tama. Nagbago ang mga kasama sa silid, ang ilan ay pinalabas, ang iba ay inilipat. Naniniwala kami na mananalo kami. Ang tugon sa paggamot ay positibo, sabi ni Talizin. Ngunit hindi namin mapabayaan ang aming bantay. Ang ganitong uri ng leukemia ay walang kabuluhan. Nagtatag kami ng isang nakagawiang pagsusulit, swero, konsultasyon. Sinubukan naming mapanatili ang ilang normalidad. Ang guro na si Elena Viktorovna ay nagpadala ng mga aralin. Naitala ng mga kaklase ang mga video na sumusuporta. Ipinangako ng coach ng football ang isang lugar sa koponan sa sandaling umunlad si Egor. Tumawag ang aking mga magulang isang beses sa isang linggo na nagtatanong ng mababaw tungkol sa Egor, ngunit sa lalong madaling panahon binago ang paksa sa paghahanda para sa pakikipag-ugnayan ni Regina. Ang susunod na pagbisita mula sa mga kamag, anak ni David, o pagpili ng isang restoran para sa partido. Tumagal kami ng 12 linggo. May mga krisis si Egor, ngunit nakipaglaban siya. Sa pinakamahirap na gabi, si Maxim at ako ay tumalikod, bilang isang koponan muli na pinagsama ng pag-ibig sa aming anak at pag-asa. Hanggang sa magkahiwalay ang lahat. Huwebes, sinusuri ko ang mga ulat ng portfolio ng bond nang lumitaw ang Rogachev Center sa aking cellphone screen. Ksenia Alexandrovna, ito ang head nurse sa ikapitong palapag. Kailangan mong dumating ng madali. Ano ang nangyari? Okay ba si Egor? Halika sa lalong madaling panahon. Naghihintay si Dr. Talizin. Ang 20 minuto sa trapiko ay tila isang kawalang hanggan. Patuloy kong inuulit ang aking sarili, dapat lamang itong maging impeksyon, isang komplikasyon. Tinawag nila kami sa ibang mga oras. Ngunit nang tanggapin ako ni Dr. Talizin sa kanyang tanggapan, sinabi ng kanyang mukha ang lahat bago niya buksan ang kanyang bibig. Umupo ka, Ksenia Alexandrovna. Ang sitwasyon ay kritikal. Ang katawan ni Egor ay hindi na tumugon sa paggamot. Maraming pagkabigo sa organ ay nagsimula. Paumanhin, ngunit ang gamot ay hindi na maaaring gumawa ng anuman. Ito ay isang oras ng oras. Ang mga salita ay hindi may katuturan. Ngunit dapat mayroong isang bagay. Isang eksperimentong paggamot sa ibang bansa. Kung mayroon, susubukan na namin ito, sagot niya, na tumatawag kay Maxim. Dumating si Maxim sa kalahating oras. Pumasok kami sa silid. Si Egor ay may maskara ng oxygen, ngunit nakabukas ang kanyang mga mata.
Nakilala niya kami, sinubukan ng umiti. Nanatili kami sa kanya hanggang sa huli, binabasa ang kanyang mga paboritong kwento ng football. Naalala ang paglalakbay sa Karelia, kung saan siya nanumpa ay nakakita siya ng isang yeti. Hawak namin ang iyong mga kamay. Sa mga huling minuto, bulong ni Igor na mahal niya kami at ipinikit ang kanyang mga mata. Oras ng kamatayan, 6 oras 47 minuto. Hindi ako umiyak. Hindi ko magawa. Nakatayo lang ako doon, pinisil ang kanyang malamig na kamay, hindi makapaniwala na wala na ang aking anak. Kinuha ni Max ang kanyang sarili upang gawin ang mga tawag sa pamilya. Sinabi ng aking ina na naghahapunan sila sa Sofisa, kasama ang mga magulang ni David at tatawag sila mamaya. Humikbi si Regina sa telepono at ipinaliwanag na hindi niya maaaring pag-usapan ang paksang iyon sa sandaling iyon, mayroon silang isang pagtatanghal mula sa ahensya ng kredito. Kasal sa susunod na araw. Kinaumagahan kailangan nating harapin ang mga pag-aayos ng libing. Hindi ko naisip na kailangan kong pumili ng isang kabaong para sa aking sariling anak. Tinulungan ako ni Max sa lahat, ang libingang bahay, ang mga dokumento, ang obituary para sa website ng paaralan. Kumilos kami sa pag-SVS, tulad ng mga oras na kami ay isang pamilya. Ang sakit ay pinagsama sa amin kaysa sa pag-ibig na dati. Ginawa niya ang lahat ng mga tawag dahil nahulog ako pagkatapos ng mga unang ilang salita. Paaralan, koponan ng football, mga magulang ng mga kamag-aral, malalayong kamag-anak. Ang araw na namatay si Igor, tumawag ang aking ina. Kshushenka, mahal ko, tanggapin ang aming pakikiramay. Sobrang inalog ang tatay mo. Ang intonasyon ay mekanikal, tulad ng isang receptionist na nagpapahayag ng isang tumagas sa ibaba. Salamat, nanay. Maingat siyang tumahimik na parang nag-ikot ng isang pahina sa isang script. Ngayon, tungkol sa mga praktikal na bagay. Natatakot akong hindi kami makakatulong sa samahan. Sabado ang pakikipag-ugnayan ni Regina. Hindi namin ito makaligtaan. Tumingin ako sa bintana, kung saan ang ulan ay tinapik ang pan tulad ng walang pasensya ng mga daliri. Nanay, namatay si Igor kahapon. Alam ko, anak ko. At kilabot. Ngunit ang buhay ay nagpapatuloy. Ang kanyang tinig ay matatag na para bang ipinapaliwanag niya ang isang huli na pagbabayad sa isang bayarin. Plano ni Regina ngayong buwan na book ang restaurant na kumpirma ng mga bisita. Ang mga magulang ni David ay dumating lalo na mula sa London sa loob ng 1 linggo. Hindi kami maaaring ipagpaliban. Maaari kang mag-reschedule. Impossible. Ang aking sagot ay lumabas na tuyo, tulad ng isang twig breaking. Naghihintay si Regina para dito sa buong buhay niya. Hindi namin siya pababayaan dahil sa hindi niya natapos ang pangusap, ngunit hindi niya kailangan. Nag-hang up ako nang hindi nagpaalam. Wala akong lakas upang magtaltalan. Namatay ang anak ko at kinailangan kong ilibing siya. Biyernes ay kulay abo at mahalumigmig, ang uri na tila pagsuso ng ilaw sa mundo. Kinuha ako ni Max sa umaga, hindi ko pinagkakatiwalaan ang aking sarili sa likod ng gulong. Ang funeral hall sa Troyekurovskoye ay nakaimpek. Ang mga magulang ni Max at ang kanyang kapatid, na nagmula sa EC, napakaraming mukha na nagmamahal sa aming anak na lalaki. Niyakap ako ng ina ni Max. Tingnan kung gaano karaming mga tao ang nagpaalam. Tumingin ako sa paligid ng silid at napansin ang mga pag-absent. Hindi ang aking mga magulang, hindi Regina. Sa panahon ng seremonya, lumapit si Chanedi. ISV, nasaan ang iyo? Hindi ko alam. Sinabi nila na baka wala silang oras. Nagdilim ang mukha niya. Ano ang ibig mong sabihin na wala silang oras? Inilibing nila ang kanilang apo. Tia Nedi, mangyaring tawagan sila. Hindi ko ito magagawa ngayon. Lumabas siya sa looban kasama ang kanyang cellphone. Sa pamamagitan ng baso, nakita ko ang pagbabago ng kanyang ekspresyon. Unang hindi paniniwala, pagkatapos ay pagkabigla, pagkatapos ay isang galit na tila na susunog mula sa loob. Bumalik siya at hinila ako malapit sa bintana. Ksenia, nakausap ko lang ang iyong ina. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pinigilan na galit. Alam mo ba kung nasaan sila? Saan? Sa pakikipag-ugnayan ni Regina. Sa restaurant sa Nove Arbat,
ipinagdiriwang, habang inilibing namin si Igor dito. Sinabi ng kanyang ina na hindi nila ito ma-post, lumipad bukas ang mga magulang ni David. Wala pa akong nakitang ganyan sa buhay ko, iyon ang sinabi niya sa akin. Tumingin ulit ako sa paligid ng silid. Lahat ng mga taong iyon, ang mga guro ni Igor, mga magulang ng kanyang mga kaibigan, ang aking pamilya, pamilya, lahat doon, maliban sa aking mga magulang at kapatid na babae. Hindi ako gagawa ng isang eksena, bulong ko kay Kennedy. Ikaw ay isang santo. Pupunta ako doon at kinalagkad sila dito sa pamamagitan ng kanilang buhok. Sa kabila ng lahat, ang paalam ay marangal. Sinabi ng guro na si Elena Viktorovna kung paano tinulungan ni Igor ang kanyang mga kamag-aral na may matematika. Naalala ng coach ang kanyang katigasan ng ulo sa pagsasanay, palaging ang huling umalis sa bukid. Pinag-usapan namin ni Max ang tungkol sa aming manghang anak na lalaki, tungkol sa ilaw na dinala niya sa aming buhay. Ngunit hindi ko maalis ang aking mga mata sa pintuan. Naghihintay. Siguro mapagtanto nila. Siguro naiintindihan ni Regina kung nasaan siya. Hindi sila dumating. Matapos ang sementeryo, lahat ay nagtipon sa aking bahay. Ang pamilya ni Max ay nag-aalaga sa lahat, siguraduhin na kumain ako ng isang bagay. Ang aking mga tiyahin kotse. Nakikipag-usap sila sa kusina nang hindi itinatago ang kanilang galit. Mas gusto nila ang isang pakikipag-ugnayan sa libing ng kanilang apo. Anong uri ng mga tao ito? Hindi mapigilan ni Uncle Volodya. Ang mga taong ito ba? O ano paman? Hindi ko na rin sila nakilala. Kapag umalis ang lahat, walang laman ang bahay. Isang bingi tumusok na katahimikan. Walang tunog ng video game, walang mga yapak sa itaas, walang iina, tulungan mo ako sa algebra. Kawalan lang ng laman. Gumawa ako ng kape at umupo sa kusina. Ang telepono ay patuloy na naghumindig sa mga mensahe ng condolences, mga kumpol, kaibigan, malalayong kamag-anak. Hindi ako tumingin. Pagkatapos ay dumating ang isang mensahe mula sa aking ina. Tumigil sa dramatizing. Mas mahusay na ilipat ang 12 milyon mula sa apartment ni Regina. 3 beses ko itong binasa hanggang sa naintindihan ko. Pinag-usapan nila ang tungkol sa pag-save ng account ni Igor. Nang siya ay ipinanganak, binuksan namin ni Max ang isang aplikasyon sa kanyang pangalan para sa kolehiyo o isang pagbabayad sa isang pag-aari. Sa 11 taon, nagtaas kami ng 12 milyon. Ang parehong mga lola ay alam ang tungkol sa account na ito. Nakatitig ako sa screen ng mahabang panahon. Hindi sila dumating sa libing ng kanilang apo, ngunit ipinagdiwang nila ang isang pakikipag-ugnay. At ngayon, walang kahihiyan, hinihingi nila ang pera mula sa kanilang patay na anak. Ang araw na inilibing ko si Igor, naalala ko ang lahat, ang 150,000 sa isang buwan para sa utang ng aking mga magulang, ang 60,000 para sa upa ni Regina, ang 1.2 milyon para sa kanyang pag-aaral sa postgraduate. Mga taon ng pagtulong ng hindi nag-iisip, nang hindi inaasahan ang pasasalamat, isang minimum na sangkatauhan kung kailangan ko ito. At kapag kailangan ko sila, kapag namatay ang aking anak na lalaki, nang ilibing ko siya, wala sila doon. Ngunit upang humingi ng pera, mabilis sila. Hindi ako tumugon. Sa halip, binuksan ko ang bank API, natagpuan ang otomatikong pagbabayad na mayroon ako sa loob ng maraming taon. Sa una ng buwan, 150,000 para sa aking mga magulang. Sa ika-15, 60,000 para kay Regina. Kanselahin. Pareho. Kumuha ako ng mga kopya ng mga kumpirmasyon at ipinadala ito sa pangkat ng pamilya, nang walang salita, ang mga imahe lamang. Inaayos ko ang telepono at natulog. Sa umaga, 47 ang mga hindi nakuha na tawag, 12 ng mga mensahe. Una, gumawa ako ng kape. Ang baha ay nagsimula bandang 11:00, kalahating oras pagkatapos ng mga kopya. Ksenia, ano ang ibig sabihin nito? Bakit mo kinansela ang mga paglilipat? Anak na babae, hindi mo ito magagawa sa amin. Paano namin babayaran ang mortgage? Regina, ito ba ay isang biro? Paano ako dapat magbayad ng upa nang wala ang iyong tulong? Pagkatapos ay dumating ang kasuklam-suklam. Ikaw ay isang malupit na egoista.
Karaniwan sa iyong estilo, Kshu. Mayroon kang problema at nais mong magdusa ang lahat. Tumawag ngayon. Kailangan nating makipag-usap. Wala akong tumugon sa sinuman. Tumagal ako ng 1 linggo para sa pag-aana. Sa umaga, sinimulan ko ang pag-aayos ng silid ni Igor. Ano ang ibibigay ko sa isang ulila, kung ano ang i-save ko? Ang iyong uniforme, ang iyong mga libro, ang iyong mga laruan sa gusali, maaaring magamit ito ng isang tao. Sa tanghali, isang ingay sa pintuan. Sa pamamagitan ng pifol, nakita ko ang aking mga magulang, ang aking ina na may ilang mga papel sa kanyang kamay. Alam kong hindi ito maiiwasan. Binuksan ko. Paano ka? Ang aking ina ay pumasok tulad ng isang bagyo. Iwanan kami ng walang pera. Nakasalalay tayo dito. Ang aking ama ay pinisil sa likuran niya, ang kanyang mukha ay pula na may galit. Ito ay hindi katanggap-tanggap, Ksenia. Hindi iyon kung paano namin siya pinalaki. Hindi ka napunta sa libing ni Igor, mahinang sinabi niya. Siyempre malungkot tayo. Inilipat ng aking ama ang kanyang kamay na parang lumipad ang isang desk. Ngunit ang buhay ay nagpapatuloy. Namatay ang mga tao. Nagsalita siya na parang nagpapaliwanag siya ng isang malinaw na katotohanan sa isang bata. Ksenia, hindi mo mapaparusahan ang buhay dahil ikaw ay nagdadalamhati. Ikaw ay nasa pakikipag-ugnayan ni Regina sa libing. Mahalaga rin ang kaligayahan ni Regina, pinalaki ng aking ina ang kanyang tinig. Mag-asawa lang siya minsan sa kanyang buhay. Ang mga magulang ni David ay nagmula sa London. Hindi namin sila mabigo. At maaari mong ipagpaliban ito. Si Igor ang iyong apo. At si Regina ang aming anak na babae, Anya. Buhay siya, ikakasal na siya. Nauna sa kanya ang buong buhay niya. Hindi namin maaaring iwanan ang lahat para sa isang tao na wala. Tiningnan ko ang aking ama na hindi naniniwala. Hinawakan niya ang aking tingin, hindi nakakaintriga. Si Igor ay may sakit. Alam namin kung paano ito magtatapos. Ngunit ang pakikipag-ugnayan ni Regina ay isang pagdiriwang ng buhay, ng mga bagong pagsisimula. Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. Lumabas sa aking bahay. Nagkatinginan sila. Nagulat. Kshush, huwag maging hangal, binago ng aking ina ang kanyang tono, ngayon halos humingi ng tawad. Kailangan nating maabot ang isang kasunduan. Ang perang ito ay mahalaga para sa amin. Lumabas. Hindi kita kailanman patatawarin sa hindi darating na magpaalam kay Igor at pagkatapos ay matapang pa ring humingi ng kanyang pera. Wala kaming hiningi. Masaya ang aking ama. Iminumungkahi lamang namin lohikal iyon. Hindi kinakailangan ang pera ni Igor para sa kanyang pag-aaral, makakatulong sila kay Regina sa upa. Ang aking tinig ay pinutol ang hangin tulad ng isang talim na nagpapaalala sa kanila ng mga salitang ipinagpalit nila sa araw ng libing ng aking anak. Naging maputla ang kanilang mga mukha. Hindi namin ibig sabihin na ang aking ina ay natigil, ang kanyang mga kamay ay nanginginig na naghahanap ng isang dahilan na hindi umiiral. Kami ay naging praktikal lamang, sinabi ng aking ama, na parang lohika ay maaaring bigyang katwiran ang kalupitan. Lumabas. Ang pagkakasunod-sunod ay lumabas sa pagitan ng mga ngipin, ang bawat pantig na puno ng isang puot na hindi ko alam na may kakayahang pakiramdam. Masumumpa ako na drag ko sila sa hagdan. Umatras sila, ngunit tumayo pa rin ang 10 minuto sa pintuan ng gusali, na nagbulong tungkol sa kung paano ako, wala sa aking isipan, kung paano nabulag ako ng sakit. Kalahating oras mamaya, tumunog ang telepono. Alam ko na kung sino ito. Nawala mo na ba ang isip mo? Ang hiyawan ni Regina ay sumabog sa aking tainga, nang walang kahit isang ihelo. Gaano ka mangahas na kumuha ng pera ng renta ko? Kung wala ka, hindi ko kayang bayaran ang bahay na ito. Hindi ka napunta sa libing ni Igor. Nasa kasal ako. Ang kanyang tinig ay tumaas sa isang hysterical tone. Pinlano ko ito ng maraming buwan, ang mga magulang ni David ay nagmula sa ibang bansa. Nakakahiya na namatay siya, ngunit hindi ko mapigilan ang aking buhay dahil dito. Siya ang iyong pamangkin. Kaya ano? Ang desperasyon sa kanyang tinig ay naging kamandag. Inggit ka, Kshusha. Inggit dahil mayroon akong kabataan, kaligayahan, isang hinaharap.
Nawala mo ang iyong anak, naiwan ka na, at ngayon nais mong sirain ang aking buhay. Naghang ako. Pinigilan ko ang numero mo. Pinigilan ko ang mga numero ng aking mga magulang. Sa susunod na 2 linggo, sinubukan nila ang lahat, nagpakita sila sa aking tanggapan, binalaan ang seguridad na huwag hayaan silang pumasok, nagpadala sila ng mga email, tinanggal ko sila nang hindi binabasa ito. Ginamit pa nila ang malalayong kamag, anak bilang mga tagapamagitan. Tumawag si Chanedi, humihiling, siguro maaari kang makipag-usap. Ngunit tapos na ako sa kanila. Niyakap ako ng totoong pamilya ko. Nabigla sila sa ginawa ng aking mga magulang at Regina. Maraming boycotted ang kanyang kasal. Ang ginawa nila ay lampas sa anumang limitasyon, sabi ni Tialina. Laktawan ang libing ng iyong apo para sa isang pagdiriwang at humihingi pa rin ng pera. Iyon ay hindi mapapatawad. Tama siya. Ang totoong pamilya ay hindi lamang dugo. Ang totoong pamilya ay nandyan kapag inilibing mo ang isang bata. Hindi ka humihingi ng pera mula sa pamana ng isang patay na bata. Hindi mo pinapatay ang iyong ilong sa iyong sakit. 6 na buwan ang lumipas mula nang umalis si Igor. Ang una ay impyerno. Bumalik ako sa trabaho, ngunit nagbago ang lahat. Ang aking mga kasamahan ay tumingin sa akin ng may awa, ang babaeng nawalan ng kanyang anak. Ang babae ay iniwan ng kanyang pamilya sa kanyang pinakamadilim na oras. Ngunit hindi nila ako hinayaan na lumubog. Tumawag si Tialina tuwing linggo. Inanyayahan ako ng mga kausin sa hapunan at malinaw na, ang aking mga magulang ay hindi tinatanggap. Nalaman ko mula kay Marina, pinsan ko, ang kasal ni Regina ay nakakalungkot. Karamihan sa pamilya ay hindi pumunta. Kahit nasa panig ni David, ang ilan ay sumuko pagkatapos marinig ang kwento. Sa huli, mga 20 panauhin, lahat ay napahiya. Tinanong ni Regina kung nasaan ang iba, ayon kay Marina. Sinubukan ng aking ina na bigyang katwiran, ang mga tao ay may mga pangako. Naintindihan ng lahat. Alam ng lahat. Kapag narinig ko ito, nakaramdam ako ng isang mapait na kasiyahan, ngunit karamihan sa kawalang kasiyahan. Nahulog ang aking pamilya. Namatay ang anak ko. Sa 37, nagsimula ako mula sa simula. Ang tanging ilaw sa kaguluhan na ito ay Max. Nagsimula kaming gumastos ng mas maraming oras ng magkasama. Hindi bilang mag-asawa, ngunit bilang 2 castaways na kumapit sa parehong pagkawasa. Nagpunta kami sa sementeryo, pinag-usapan ang tungkol kay Igor, kung paano namin siya pinalampas. Naaalala ko ang kampo sa Karelia, isang beses sinabi ni Max na dumaan sa isang photo album. Nanumpa siya na nakakita siya ng isang duwende. Ginugol niya ang mga linggo sa pagguhit na. Tumawa sa unang pagkakataon. Bawat ilang buwan. Isang tunay na tawa. Nais ni Max na bumalik doon kasama ang mga kamera, patunayan ito sa lahat. 3 buwan na ang nakalilipas, tinanong niya kung maaari ba siyang bumalik. Hindi bilang asawa, nilinaw niya. Para lang itong harapin. Ngayon ay naiintindihan namin ang bawat isa na wala ng iba. At tama siya. Ang pagkakaroon ng isang tao na hindi nakuha si Igor hanggat ginawa ko ang katahimikan na hindi gaanong bingi. Nagluto siya, ginawa ko ang labahan. Isang kalmado na gawain ng walang pag-ibig. Ito ay malusog, sabi ng aking therapist, Sokolova. Pinoproseso mo ang parehong pagkawala. Ang pag-unawa sa isa't isa ay maaaring pagalingin. Hindi ka tumatakbo palayo sa sakit. Pinag-usapan mo ang tungkol sa Igor, sinusuportahan mo ang bawat isa, lumipat ka. Kaya hindi kami nagtatago. Nagaling kami. Noong nakaraang linggo, binanggit ni Max ang posibilidad ng ibang bata. Hindi ngayon, nagmamadali siyang sabihin, nakikita ang aking ekspresyon. Basta baka isang araw. Si Igor ay palaging magiging panganay natin. Ngunit sino ang nakakaalam isang maliit na kapatid, isang maliit na kapatid? Hindi ko alam kung magagawa ko, inamin ko. Paano kung may mangyari ulit? Hindi namin kailangang magpasya ngayon. Nais ko lang na malaman mo, kung nais mo ito, gusto ko rin ito. Hindi ako handa na mag-isip tungkol sa ibang bata. Siguro hindi ito magiging. Ngunit ang katotohanan na usapan ni Max ang tungkol dito ay nangangahulugang nakikita niya ang isang hinaharap kung saan maaari tayong maging masaya muli. Ang trabaho ay naging aking angkla.
Noong nakaraang buwan promote ako sa senior analyst. Bahagi dahil itinapon ko ang aking sarili sa mga proyekto upang hindi isipin. May masamang araw pa rin ako. Kapag nakakita ako ng edad ng isang batang lalaki sa supermarket, ibinaba ko ang cart at tumatakbo. Kapag nakakita ako ng pagguhit sa kanya sa pagitan ng mga pahina ng isang libro, umiyak ako ng maraming oras. Kapag ang galit laban sa Diyos, laban sa sansinukob, laban sa sinumpa na kawalang, katarungan na ito ay kumonsumo sa akin. Ngunit ngayon mayroon din akong magandang araw. Mga araw na naaalala ko ang igor at ngiti sa halip na umiyak. Mga araw kung kailan kami usapan ni Max tungkol sa kanya nang hindi napunit ang bawat isa. Mga araw na naramdaman kong baka makagawa ako ng bago mula sa basurahan. Sa nakalipas na 6 na buwan, sinubukan ng aking mga magulang at Regina na makipag-ugnay sa akin ng ilang beses. Nagpadala sila ng isang card sa kaarawan ni Igor, siya ay 12. Bago ang bagong taon, nagpakita muli sila sa aking tanggapan. Sumulat si Regina ng isang liham ng paghingi ng tawad. Tinanggal ko ito nang hindi tinatapos ang pagbabasa. Itinapon ko ang card sa basurahan. Inutusan ang seguridad na tawagan ang pulisya kung bumalik sila. Ang ilan ay nagsasabing malupit ako. Iminungkahi ng isang kasamahan na dapat akong magpatawad. Ngunit hindi ako interesado sa kapatawaran. Siguro isang araw. Ngunit hindi ngayon. Nagkaroon sila ng pagkakataon na maging aking pamilya kapag kailangan ko sila. Pinili nila ang kasal ni Regina. Ngayon ay may bagong pamilya ako. Max. Mga tiyahin at tiyuhin na yakap sa akin. Mga kaibigan na hindi nawala. Ang therapist ko. Kahit na ang mga guro ng Igor ay tumatawag pa rin, bumibisita pa rin. Ang pamilyang ito ay mas maliit, ngunit ito ay totoo. Si Igor ay magiging 12 taong gulang ngayon. Marahil ay nasa 6 na baitang, nagrereklamo tungkol sa algebra, na humihiling na pumunta sa labis na kasanayan. Hindi na ako titigil na mawala ka. Ngunit matututunan kong mabuhay kasama ang sakit na ito nang hindi hayaan itong sirain kung ano ang naiwan. Kami at si Max ay hindi opisyal na magkasama, ngunit napag-usapan namin ito. Walang pagmamadali. Ang mahalagang bagay ay upang pagalingin para sa tamang mga kadahilanan, hindi kumapit sa bawat isa sa kawalan ng pag-asa. Siguro isang araw magiging masaya tayo muli, sabi ni Max kahapon, habang pinapanood namin ang isang pelikula na mapuot. Siguro, sumang-ayon ako. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap. Manatili ba talaga ako kay Max? Gusto ko ba ng ibang bata? Mapapatawad ko ba ang aking mga magulang at Regina? Ngunit alam ko ang isang bagay, mas malakas ako kaysa sa naisip ko. Maaari kong mawala ang lahat at muling itayo. At alam ko na kung minsan ang pamilya na pinili natin ay mas mahalaga kaysa sa ipinanganak natin.